pa lang po natin ng isang sakong feeds po na F3. So yan po yung pinakamura po natin na binili na bimig po na feeds. Madalim pa po, makulimlim kasi pangit yung panahon ng ulan po kagabi. Kaya ganito, nasa alas 6 na po tayo, pero tingnan nyo yung panahon, napakadilim. Papunta po sa ating Manuka, nasa 5 to 7 minutes na po galing sa bahay. Ito yung nadaanan natin, rough road. Yan po yung papasok sa atin, Arizala Elementary School. May malaking mangga, puno ng mangga. So yan katambayan itsura ng ating manukan, basang basa, lakas ng ulan. Ilaw natin, ilalagay na natin dito sa ating lalagyan ng feed sa tambayan para hindi po basa-basa basa. Papakain tayo mga tambayan. Importante talaga kahit umulan, papakain tayo. Diyan natin nilagay para hindi din po basta-basta mababasa. Yung ba, doon pa sa gilid, kumakain doon ng mga damo, hanap ng mga insekto. Ganitong panahon katambayan, pinaka-importante yung antibacterial. Ulan-ulan, o pangit ang panahon, Panamax Forte po, pinaka-magandang panlaban sa sipon. Duduin natin na yung ating mga alagang manok hindi basta-basta magkakasakit. Yan po yung ating importante. Yung kama po nila kailan ito pagkatapos na kumain. Ang isang araw na po natin yung nakambayan, ipinsa. Ang pag-aalaga po ng manok sa tag-ulan po at pag-aalaga po ng manok sa normal na panahon gaya po ng tag-init ay ibang-iba po talaga. Sa tag-ulan, kailangan mo talaga na maging doble ingat po sa lahat-lahat. Sa ating mga malalaki, dapat palagi po yan na may antibacterial. Araw-araw po kung maaari. Importante po talaga yan para may pangdepensa po tayo. Huwag po natin hayaan na dumating pa po sa punto na magkasakit pa sila. Kaya bago tayo magbigay. So ganoon po ako dito. Maaga pa lang po nagbibigay na po tayo ng Panamax Forte sa ating mga alaga. Yan po yung ating mga depensa po sa lahat ng sakit, lagnat, sipon. So tamang-tama po yan. Kaya yung sa ating mga malalaki dito na sa loob, palagi po yan may antibacterial. Wala tayong nakikitang may sakit po dyan. Pinaka-importante kasi nagkaroon po tayo, mayroon tayong pasilungan po nila. So ayan po yung nagbibigay protection din po sa kanila. Dapat kumpleto po tayo. Yung ating patulugan ay may talaga pasilungan. Kaya ngayon yung ating mga alagang manok po na gaya po nito, yung mga bago po nating bili, yung mga bago nating dating, minsan dyan po yan sila sa puno magtulog dito sa kalamansi. At yung ating diskarte na lang po, kasi bago yung ating mga alagang manok, kinukuha ko po yan sila gabi at inilalagay po natin doon sa saktong patulugan po nila para masanay po sila. Kagabihan, dyan na lang sila matutulog, dyan sila uuwi. So, dapat ganun yung ating diskarte. Sanayin po natin sila kasi alam naman po natin pag bagong mga manok, bagong bili, kung saan yan sila, hindi yan sila nasasanay o nasanay na
mag-stay doon sa ating nilalagyan po nila o pasilungan. Minsan dyan nga sila natutulog sa sa kalamansi. Nakita niyo po yung kalamansi, bagsak na po yung puno kasi dyan sila natutulog. So malaga po na kahit gabi tingnan po natin sila. Mahirap po pag maulanan po yung manok natin, yung heritage chickens, lalo na po kung wala pa tayong mga pangdepensa. Kinabukasan yan, manglalamig po yan, malagnat, magkalagnat, at yung karaniwan na kalabasan sa lagnat ay sipon. So ganun po ako dito sa ating manukan. Pero yung ating mga manok po dito sa labas, protektado rin po yan ng vaccine po. Kaya nga sa pag-alaga ng manok, pinaka-importante yung mag-vaccine po tayo. Kahit 3 months o every 3 months. Lasuta plus IV lang po. So okay lang po yan. Pagdepensa po natin sa mga kaibigan po natin dyan na nagtatanong about vaccine, pwede nyo naman po hanapin yung ating vaccine, Manok Tambayan vaccine sa ating YouTube channel po. I-type nyo na lang po. So sa pag-aalaga ng mga sisiw, pinaka-importante din po talaga na yung ating bodega, kulungan, covered yan. Gaya po yan covered po yan sa ilalim para hindi po basta-basta mapapasukan. Sa atin ngayon dito, meron tayong 200 po na sisiw. Yan. Pinaka-importante sa lahat, panahon na tag-ulan, init po talaga. Ang pinaka-importante dyan, ilaw. So 100 watts. Dito rin po, 100 watts. Para ma-maintain yung kanilang init. So 200 po yan, lahat-lahat. Kasama po ang nandito. So, meron pa tayo nga dito. Kahit malalaki na, nilalagyan pa rin po natin ng ilaw. At rotation yung ating painom po sa ating mga alagang sisiw. Merong Intenso Plus, meron din pong Panamox Forte. So yung ating kulungan nga dito ay nilalagyan pa po natin ng harang dito sa sa itaas para yung init hindi po sisingaw. O dito lang po lalabas, konti lang. So yan po, kahit malaki yung ating gastos po sa ilaw, wala akong problema dyan kasi mahirap na po. Patayin natin yung isa dito, 100 pesos na po yan. Ganun po ka-importante yung pag-alaga ng sisiw. Ang flooring po nila, tingnan po natin, kahapon lang to so hindi pa naman po masyadong madumi. Baka bukas pwede na po natin yan palitan. So, pupakain po tayo ngayon, siguraduhin po natin yung kanilang pagkain meron para sa ganun. Pag busog po sila, mainit yung kanilang katawan. Dapatin po talaga hindi pa sila mabusan ng pagkain. So yan po yung pinaka-importante sa pag-alaga ng sisiw. Para malusog yung ating alaga, bigyan po natin sila ng para sa sisiw po talaga. Gaya po ng pagbibigay po natin ng ating Integra 1000. So Integra 1000 po yan kasi hindi pa po masyadong malaki yung ating sisiw. At kung sa gabi po, pinaka-importante po ay talaga, bago tayo umuwi, bago tayo matulog, dapat mayroong pagkain po yung ating mga sisiw. Kakain po kasi yung ating sisiw, kaya hindi po pwedeng hindi natin lagyan. Ganun po ka-importante ang pag-alaga ng sisiw po sa panahon ng tag-ulan. Hindi po tinitipid sa init, sa vitamins, sa pagkain. At yung ating mga alagang sisiw, dapat covered yan yung ating yung kulungan po nila. Gutom na po yan sila kasi kaninang aga pagdating natin dito ay ubos na yung kanilang pagkain. So ganun po ako. May bibili pa naman ito, so sisiguraduhin po natin na kondisyon yung ating mga alaga. Yan, gutom na po yung ating mga alaga. So 200 po lahat po yung ating mga alaga ngayon. Importante na alagaan natin sila ng ayos. Ayaw natin na may patay sa kanila. Kahit isa. Yung pinaka ayaw natin mabawasan tayo dahil po sa kakulangan po ng ating effort po. Ayan, importante na mag-effort po talaga tayo pag nag-alaga tayo ng sisiw. Doble po dapat, 24/7 yung ilaw.
Yan, gutom na gutom oh. So, yan po yung ating diskarte. Sa mga kaibigan naman po natin dyan na wala pa pong experience, pwede nyo pong gayahin o gawin nyo po yung sinabi ko po. Ganon po kung mag-alaga po ng daan-daang sisiw mga katambayan. Pinaka-importante talaga kasi ito naman po yung pinagkukunan ko po ng malaki na kita, yung pag-alaga ng sisiw, pag-produce ng mga quality na sisiw. Maraming salamat po pala sa mga nanood po na aking mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po i-subscribe at i-follow yung ating channel. Malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Crazy Beats Mix from Pulumulok, South Cotabato, Rixley Montaño Anota. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout na lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!